as breeder kasi, dapat i-experiment mo muna. Kasi pag hindi mo nakita yung pinaka-resulta, magyayabang ka lang. Fulfill your dreams as earlier as you can, as fastest as you can. Kaya yan. Tamang pag-negosyo. Na mahalaga yung focus mo. Ano ba talaga yung gusto mong pasukin? Na pag-breed. Kasi itong mga fertile egg na to, sabi ko sa kanila, ang magiging labas nito ay for egg production. Pero kung gagamitin mo pa siya para i-breed, sapsoy na yung lalabas. Sila, nangangarap na isang araw, makatulong din sa mga farmer, makapagpalabas ng murang manok, para makatulong sa mga farmer. Pero sabi ko sa kanila, maganda yon. Pero ang isang bagay na mas maganda, kung mag-invest ka doon sa breeder. Kasi kuha ka na magandang lahi, kahit isang klase lang ng lahi na maganda, makapagpapalabas ka ng maraming klaseng mga manok. Katulad ng ginawa namin, yung naalala mo yung pure namin ay Rhode Island White. Ang dami namin nailabas na iba-ibang klaseng manok. Mga F1 hybrid sila na lumalabas, magandang bait breeding. At pwede ka rin kumuha doon kasi nga imported yung isa. Apart. So yun sinasabi ko sa kanila kanina. Mahalaga yun. Invest kayo kasi ang makukuha nyo, quality. Quality din ng mga. Paano sir, na-experience mo naman po sa Israel sa animal program po kaya ako. Mas nag-invest talaga sila sa pure breed. Mas pinaka-inaano nila ang pure breed tapos another ano na naman sila na mas maging pure so quality po baga sir gabos check nila so quality talaga that magayon so di man pong perfect pero so quality talaga magayon ka yung pang napansin ni dumaan to the point na sa baka nakaano sila sa kung pure breed magayon na breed talagang maresort man sir sa magayon na klase. Saka di ka man malulugi pag ano din kasi magayon ng quality ano po pagka naano man ka tao. Kasi sila mga instructor sa TESDA. Organic Agriculture. Francis Nino Quinones po. Sir Francis Quinones. Tapos si Sir naman. Ako si Gilbert Bagatuwa po. Si Sir Gilbert Bagatuwa. Ayos po kami sa agriculture na kain. Kasi lang yung organic agriculture medyo ano kasi matrabaho. Saka kung ano ito, kung pang negosyo. Kailangan mag-alaga mag-invest sa panahon. Mga system. Matagal. So, kami, since na mahilig kami sa manok, so nag-benchmarking kami tapos nagda ngayon usapan kanina. So parang yung experience ni Sir na ano to, ilang dekada, parang ina lang. Kinumpres. Parang nasa ano kami, seminar. Inabot kasi sila dito ng ulan So, pinag-usapan namin lahat na nilatag ko sa kanila on paano yung tamang pagninegosyo na mahalaga yung focus mo. Ano ba talaga yung gusto mong pasukin? Tapos isa sa mga napag-usapan namin na sa kaisipan ng pagninegosyo, kailangan may kapital ka. Pero ang tanong ko sa kanila, what if kung gusto magnegosyo, wala kang kapital? Hindi ka pala makakapag-umpisa. Na masamang hindi masama, hindi magandang ideology yung ganong rason para hindi ka makapag-umpisa ng negosyo kasi wala kang kapital. Sabi ko sa kanila, God give us the ability to produce wealth. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng pera. So, binigyan tayo ng abilidad. Gamitin natin yung walang kamay, walang paa, nagiging milyonaryo kasi malawak yung laman ng utak. Hindi na limitahan. So, kahit wala kang kapital, mag-isip ka kung paano. Pinito ko nga sa kanila, sir. Pag-upisa namin itong nagulat sila kasi first batch namin naabutan mo, di ba? Yung first batch namin naabutan mo. 5,300 yun. Halagang halahating milyon almost. 5,300. Papunta kami ng Rubina. Ang pera namin that day, 50 mil lang.
Diba? So kailangan ko pa mag-raise ng 400 plus thousand para lang makuha ko yung 5,300. Tumatawag na sa akin yung Rubina. Kaya sabi sa akin, sir, mag-deposit ka na. Sabi ko, sandali, hindi pa po yung pera. Tinatrabaho pa, di ba? So hanggang tumating dun sa huling oras, todo pa ako sa ATM, GCash, kuha, di ba? Hanggang ma-deposit. Ang nabayaran ko lang, 4,300. So may 1,000 pang kulang. Sabi ko doon sa kausap ng taga-Rubina, kung magagawan mo ng paraan, di ba? Pwede yan. Sabi niya, kaya mo bayaran sa Monday. Sabi ko, kaya ko. So, tiniwala sa akin yung 1,000. Kaya na-iuwi namin, 5,300. Pero pinag-uusapan kasi dito sa wala kang kapital. Diba? Yung abilidad na meron ka, pwede mong gamitin sa mga ganong sitwasyon. Diba? So, quality pa rin yun. Yung pinag-uusapan, quality pa rin. Kung baga, parang bato kayang maging pera. Ganun. So, yun yung kinigit sa kanila. Kasi itong mga edad nila ngayon, sila more or less mga 20 plus, di ba? Ito yung mga edad nila na maging seryoso na sila sa buhay. Di ba? Huwag na lang sila patumpik-tumpik, huwag magbibitaw ng pera kung may pera. Sa maling mag-explore ka pa ba? Ano ba talaga yung passion mo? So, sundan mo yung passion mo. Doon ko na umikot. Kasi definitely, na-discuss ko kasi kanina sa kanila na yung pagiging empleyado. Yung 8 to 5, 9 to 5. Diba? Yayaman lang yung yung pharmacy. Kasi pag retire mo doon na napupunta yung pera mo. 8 to 5, 9 to 5. Ganun, diba? May alternative. Samantalang, ang laki pa ng kanilang opportunity. Kasi mga bata pa, di ba? Tayo ngayon, lalo na ako, malapit na ako mag-senior. Di ba? Diba? So, kumbaga, sa akin, ito, legacy lang. Share ka na lang ng share. Di ba? Mga thoughts. Mga halaman. Pero sa kanila kasi, sa inyo, ito yung pagkakataon na fulfill your dreams as earlier as you can, as fastest as you can. Kaya yan. Kaya, yun kaya kung naghanap ko ng mga expert. Yung mga kaya nag-benchmark sabi ko. Try natin isa. Tapos, salamat rin kami kasi kahit babili lang sana kami ng itlog tapos may additional pa. Mas babayaran pa nga dapat yung to. Siguro kung babayaran mo yun doon, libo-libo na yung... Kasi yung iba nga, yung mga guest speaker, yung mga nagsasalita lang sa mga symposium at saka mga forum, mga seminar. Paano talaga po, sir? Best teacher talagang experience. Kasi so, throughout kang maka-experience, throughout mong made-develop po. Kasi doon pa lang sa experience ng failure minsan, di ba? And siyempre, yung naka-experience yung failure na ganung sistema, nag-invest siya ng time at saka money. Totoo yun. Diba? Tapos isi-share na yung knowledge sa iba, na diretso na, wag niyong gagawin to kasi experience shortcut ng ito yung mga nakarinig, di ba? Yung mga nakarinig, nagbayad lang sila ng ipagpalagi ng tig 200 sa seminar, di ba? Narinig nila, ay ganun pala, di ba? Samantalang yung nag-try yung process na yun. Di ba? Talagang yung ginugol niya ng panahon at saka maraming pagkakamali bago na test ng test, di ba? Ang tulad din dito, di ba? Ngayon, hindi natin alam kung mayroon pa magpuproduce ng brown. So kaya ang ginagawa namin yun, nag-breed kami, ipapalabas kami. Honestly, sir, nakapagpalabas kami ng ng brown na siya. Doon hindi siya kumpletong katulad itong mga F1, pero yung labas niya talaga, brown na siya. So, kasi yung tatay niyan, yung male, yan, galing sa imported namin. Hindi sila magkapatid. Saka ang hirap makapagpalabas ng gano'n na spotted na brown. Di ba? Kung hindi ka talaga magtsatsaga na hanapin sila, di ba? So, sa 10, wala kang may lalabas na gano'n. Sa 100, nakakalabas na kami 3, 2. So, pahirapan sa totoo lang. So, kaya, ngayon may opportunity. Yung first batch namin bots, may natin ng 100. Ginawa namin breeder sa laban dun sa lalaki na galing dun sa imported. Ang dami ng Yeah. Dati kasi yung pagpunta ko, yung first phase. Parang first phase, tapos yung mga sisiw na. Sisiw na. Ito, plano pa lang. Nasa planning stage.
Wala pang isang taon, di ba? Nung pumunta dito, ano yata pumunta sa mga July. Mga ganyan. Oo, July, di ba? Yung una naming pagpapuna. Oo, tama. Diba? July yun, July. Ano ba ngayon? July, August, September, October, November, December, January, February. 7 months lang. Ang daming nag-i-inquire. Sabi ko, i-contact nyo naman si Boss Aldrin direct. Marami talaga yung pag-browse ko ng mga videos sa Facebook. Accidentally. Sabi ko, maayos to maganda to. Sabi ko yung location sa Kamisor lang pala. Dayan natin. Lagi kong ginagawa ngayon, boss, pagdating sa sa inquiry. Sa pag-post ko, nakalagay yung address ko, pati yung number ko, personal number ko yun. Para direct. For the reason na yung pagiging legit. Doon makikita. Kasi marami ngayon na lalabas ng gano'n. Katulad nun, isang pagkakataon, di ba? Sa pagkakataon yung picture namin dito, ginamit niya. Di ba? So, sabi ko, pagbira ka, maging parehas ka. Di ba? So, mga gano'n. So, dami lumalabas ngayon scam yan. So, para ma-avoid yan, para makita mo kung legit talaga siya. Una, transparent siya. Yung kanyang address, yung kanyang numero, di ba? Tapos, ang pangalawa, iniimbitahan kanya sa kanilang lugar. Bumisita. Physical yun, di ba? Punta kayo sa farm, di ba? Katulad ngayon, maraming nagsasabi, hindi ba pwedeng isip yung itlog mo? Sabi ko, hindi, dalawa lang to eh. Hindi yung fertile egg mo, sabi na, hindi po, kasi pag silip ko to, wala kayong malalaman sa totoong nito. Pumunta kayo sa amin, may papaliwanag ko sa inyo kung paano to na-create ng fertile na to. Kasi maraming lumalabas ngayon na fertile. Pero honestly, boss, yung kanilang labas, yung kanilang production, yung kanilang outcome, walang percentage. So, pag tinanong mo, ilan ba napipisa? 90. Gano'n 90. Pero totoo niya, boss, sa 10 itlog, pipisang ka 2. Nakakaawa doon sa bumili. Tama. Diba? Ito, sinabi ko sa kanila, sinabi ko 80%. Pero totoo, sir, 90+% ang nito. Kasi sinubo ko na namin. Diba? So, 100 plus na na sinalang ko, 6 yung walang laman. Diba? Bakit naging 80%? Kasi sa tigas ng shell nito, diba? Yung iba kahit fertile, hindi kayang paputokin yung shell. Diba? Kaya yung unang pisa namin, nasa 70 plus lang. Di ba na, yun nandun, di ba nakita mo yun nandun na sisiw. Pinakita ko sana yung nasa brooding. So, yun kasi nga, matigas ang shell nito. Kaya dapat, sabi ko sa kanila, musta yung incubator nyo. Dapat tama yung humidity. Kasi ito, dapat sustain. So, pagdating yan sa hatcher, walang labasan yan. So, kailangan yung tubig, merong butas kang nilalagyan mo, nire-refill mo lang yung tubig sa loob na hindi mo bubuksan yung hatcher mo. Kasi pag binuksan mo yan in seconds, diba, bababa yung temperature na kasagsagan ng pagpisagan. So kaya kami, ang mga incubator namin, may mga butas sa taas na nare-refill namin ng tubig. Tapos bubukas na talaga pag... bubuksan mo siya pagka 2.5 days na nakita mo nagpisaan na. So definitely may kailangan tulungan dyan. So tulungan mo siya. Katulad yung pisa ko ngayon, pinakita ko sa yung picture, di ba? Saka yung maliit na video, di ba? Kanina. Pang 3 araw nila ngayon, binuksan ko sila, tinulungan ko. Honestly, may nakuha ko 6 na patay sila kasi hindi talaga nila kayang i-open yung shell. Kasi sa lahat ng mga eggs, di ba? Ang egg ng decal brown, pinakamatigas. Compared dito sa compared dito sa Rhode Island red. Magandang quality ng egg. Yun ang pinakamaganda. Ito talaga yung natawag yung brown egg. Kapag ganyan, boss, iba't iba talaga yung kulay. Nalin po. Iba't ibang lahi. Ito, iba-ibang lahi. Ito, Rhode Island red na production type. Ito naman yung aming bago ngayon na kasasalan ko lang nung mga Ito yung Rhode Island red na mohawk. May mix. Na show type. Tapos, Rhode Island white yung mga babae. So, ito na yung labas nila ngayon. Pero ang kulay ng kanilang egg, parang pinkish yan. So, iba. Pero hindi ko pa binibenta to. Dito na sa exclusive. Hindi muna kasi, as breeder kasi, dapat experiment mo muna. Kasi pag hindi mo nakita yung pinaka-resulta, magyayabang ka lang. Pero ang pinakamaganda, makita mo yung resulta. Tapos, kung i-market mo siya, ang ginawa ko ngayon ng mga fertile egg, binarket ko siya, hindi ako nag-ship.
Punta kayo dito para mapaliwanagan po. Para sulit yung pagpunta nyo. Ito halagang 30 pesos to, sir. Di ba? Pero yung kanilang natutunan, libo-libo yun. Oo. Yan lang, hindi hindi kaya bayaran na. Kaya ang pinakamaganda, lagi kong sinasabi na pumunta kayo sa amin kasi ang purpose ko, pag-share pa ng knowledge. Hindi lang basta yung bibili ka. Hindi, tama, may kita ka nga. Pero anong na-establish mo sa tao? Diba? Anong babalikan nila sa iyo? Anong alaala mo sa kanila? Ang mangyari po niyan sa pag hindi May gusto ng lahat. Ano yung ka pa? Bakit ganito? Bakit ganito? Sabi mo ganito, bakit ganyan, di ba? Bakit ganon? Isa sa igla po, wala yung pinaghirapan. Yan. Ang main thing kasi dyan, yung pagpapabalik ng mga customer. Kung gusto mong establish yun, ayos mo yung rapport mo sa kanila. Ano yung quality ng produkto mo, ipipresent mo sa kanila. Di ba? Saka pinakamaganda sa amin dito, boss, dito sa farm na to. Yung consultancy, as nung kumuha ka sa akin, mayroon pang manok dyan sa'yo. Pwede silang magtanong. Bukas yun. Di ba? Everyday, mag-text ka, magtanong ka. Di ba? Sa gabi, tumawag ka, tulog na ako noon. Hindi na kita masasagot. Diba? Sa umaga lang yun. Support system, yun kasi. Yun ang pinakamalaga. Yung after sales na tinatawag. Yun ang pinakamalaga. Kaya, hindi ko alam kung magsisiksik sila pagpunta rito o kung matutuwa sila. Parang habang nagbabiyahe kang pa, yung isip namin, lumilipad na. Pag na-hype mo kasi yung passion ng isang tao, definitely mag-create siya ng sariling kanya. Di ba? Yung sa kanyang utak, dapat ganito na ang gawin ko. Ganito na. Mag-create siya ng sariling kanya. Pag na-create mo yung sarili mo, maumot dun, ma-form yun sa gusto mong market. Yun yung legacy ng farm na to. Kasi po, magkatrabaho, mag-best friend, sabi, tayo ng negosyo. Sabi ko, saan ba tayo, mas yung alam na natin talaga, na kaya natin, tas passion natin. Manok, kasi yung manok, pakonti-konti, yung mga natutipon namin, in-invest namin. Pero, yung mga unang experience talaga po, kasi hindi napatama eh. Kahit binatan natin na alam mo na talaga yung yun na naman talaga. pero hindi mo talaga mapatama. Kaya ngayon nga, may alam ka na, nung nakausap namin si Sir, para kaming bumalik doon sa yung sa zero, ganito pala dapat mali yung sistema, dapat gano'n tama. Tsaka mas maging talaga sir may experience na rather than sa kami po individually nag-explore ka man pero mas magaling po may guide ka na din sa may experience para kumbaga po si iba mo pang i-explore sa pag-negosyo sa po nga sa mo yung may manok is mas nag-guide na kami kumbaga po so pagkakamali man medyo may iwasan pa kasi mas maaga yun ang pinakamagastos kasi yung experience yung pagkakamali nagastos ka na minsan talaga bago at least yung kapag may nag-advise sa'yo na eto ganito kasi ganito yung mangyayari at least iwasan mo na kaagad